Huwag mo rin kalimutan yung magiging practice na naglalak ka ng door. No, yan, lagi practice sa driver yan, lalo sa mga baguhan. Huwag masyadong maging kampante na walang biglang magbukas ng pinto mo. Much better pa rin yung nakakasanayan natin na naglalak tayo ng door. At kaya po tayo naka 9-3 para komportable lang din natin maabot yung lever handle ng pagsisignal. Ano? Yan, signal kaliwa, pababa. Huwag natin kalimutan to ha. At huwag malilito dito. Okay, bibigyan kita ng do's and don't dyan sa pagsisignal. Okay, do's. Siyempre dapat, bago ka lumiko, it's about 30 meters, dapat sumisignal ka na. Okay, sulipat ng linya, dapat nagsisignal. Hindi yung basta ka na lang lumipat, no? Na wala kang signal. And then siyempre, kapag ikaw kasi sumignal, may kaakibat na pagtingin yon. Okay, ang don't mo naman gawin dyan, ganito. Ito yung tipong, nandun ka na sa kanto, saka ka lang nag-signal. Ano pa ang don't dyan na gagawa minsan ng mga baguhan? Sumignal ka kaliwa, pero pumunta ka sa kanan. Okay pa, isa. Maging aware ka dito. Kapag kasi tayo naglilipat lang ng linya, maliit lang or konti lang ang kabig ni Manibela. Halimbawa, palagay na lang natin, Ma'am Sophie, galing kang inner lane. Lilipat ka ngayon sa center lane kasi nga, ang inner lane ay overtaking lane. Sumignal kang ganon, pakanan. Siyempre, ang pihit ng Manibela mo ron, konti lang. It's about 1 o'clock lang. No, ganon. Kasi hindi mo kailangan kumabig ng malaki, lalo na kapag mabilis na ang takbo. Ngayon, nung kumabig ka ng pakanan ng 1 o'clock, nung tinutumbok niya na yung lilipatan mo, bumalik ka sa 12 o'clock, and the same time, nag-adjust ka ng konti sa 11, and then, ikaw ay nandun na sa linya na lilipatan mo. Hindi ho na mamatayan, hindi nag-auto off. Kaya maging aware po kayo sa dashboard nyo. No? Mayroon mga pangyayari na, ano ba to? Nakasignal pa rin, pero diretso ang takbo. So, papatayin nyo po siya ng pusa, no? Ibig sabihin, kayo mag-o-operate. Pagka kumabig ka na lang ganito sa malubela niyan, pag gumano na ang malubela niyan, nag-o-auto off na yan. Pero pag halimbawa, ang kabig mo lang yan, ito, tingnan mo, 12 o'clock, pag kumabig ka lang ng 11 yan, pagbalik mo sa 12 o'clock, hindi na mamatay yan. Yan, no? Hindi siya nag-o-auto off. Yan, isa yun sa dapat ibabantayan mo. Dito din binubuksan ang ilaw. Park light, headlight, high beam. Iba kasi yan, ma'am. Sa Mitsubishi kasi or may mga ibang sasakyan, lang ang high beam nila, long press papuntang Manibela. Si Toyota naman po, push naman papuntang dashboard. Yan. Ganyan, ang high beam. Ano? So, si high beam, hindi natin yan pwedeng gamitin kapag may kasalubong tayo. Hindi natin yan pwedeng gamitin na kapag maliwalag naman ang kalsada. Ginagamit lang natin yan sa madilim na lugar, in the same time na wala tayong kasalubong. Yan, ang paggamit kay high beam. Ano? Si park light, ginagamit na natin yan. Minsan, nagpa-park light tayo. Halimbawa, ang panahon ay masama, medyo makulimlim. Pwede tayo magbukas ng park light. And then, si park light, ino-open yan. Yung bago pa magdilim. No? Yun, pwede mo i-open yan si park light. Siyempre, ang kasunod yan kapag madilim na, si headlight na. Yan. Si headlight, pwede mo rin yung i-open kung malakas ang ulan. Basta low beam lang siya. Mayroon pang isa dito, yung passing light, yung pang senyas, flick once, flick twice. Yung pang senyas, marami kang pwedeng paggamitan dyan, lalo sa mga right of way. So, ang mata ng isang driver, kailangan gala. Ang mata ng isang driver, kailangan malikot. Pero dapat ang kamay ng driver ay hindi malikot sa Manibela, ha? Okay. Sabi ko nga sa'yo, ang pag-maintain or pag-manage lang naman kay steering wheel, lalo na kung pa-diretso naman, ramdamin mo lang siya. Huwag mo siyang pangulahan, hindi mo pa naman lalihis, pinipihit mo na, ano? So, ramdamin mo lang. Kaya nga lagi natin sinasabi, tumingin ka lang ng malayo, at ang mga side mirror, sulyapan mo lang. Ang purpose mo sa pagsulyap sa side mirror, chine-check mo lang kung pasok ka sa iyong linya. Okay. Si Manibela, hindi mo dapat yan ibinibigla. Relax lang talaga ang paghawak niyan, ramdamin mo lang. Minsan maramdaman mo nabigat papuntang kaliwa, ibig sabihin mababa yung kalsada kaya gumalon din ang gulong, lilihis ka pa kaliwa. Ang gagawin mo naman, ilalagay mo ulit siya sa gitna tapos pigil. Ganyan lang yan. Pag alam mo lumihis sa kanan, dadaling ka sa kanan, dalhin mo lang siya sa gitna tapos pigil. Ganyan lang. So meron tayo nga yung 11 o'clock, 10 o'clock, balik sa 12. 1 o'clock, 2 o'clock, balik sa 12. Okay. Management kay Manibela, sa ngayon, dalawa muna. No?
Kasi pag ikaw naman ay sanay na, lahat ng pag-manage yan sa manubela, magagawa mo na yan. Okay, pagka ikaw ay professional na, may na ang experience sa driving, wala na. Basic na yung manubela, kahit pa isa-isang kamay ka na lang dyan. But, hindi depende mo ang pagwawanhan dyan. Halimbawa, nasa expressway ka, mabilis ang takbo mo. It's about ang takbo mo, it's more than 60 na, 80, 100, huwag kang magwawanhan. No? So, ang pagwawanhan, depende yan sa experience. No? Ito yung management kay manibela. Mayroon tayong sinasabing hand over hand. No? Ito, tingnan mo ha, panoorin mo. Kung hand over hand, ganito ang mag-hand over hand. Yan. Ganyan ang hand over hand ha. Yan. Tapos pag na-pull mo siya, dapat nakaposisyon ka. It's either sa 9-3 or naka 10 o'clock ka or 3. No? Ganyan. Tapos, o di kaya, naka 1 o'clock ka dito, naka ganyan naman. Kasi, pabor hand over hand. Yan. Yan. Hand over hand. Yan. Huwag mo mo lang gawin yung dumudukot ng gano'n. Sabi ko nga sa'yo, pag sanay ka na, lahat ng management dyan ay magagawa mo na. Sa ngayon, as a beginner, basic muna tayo. Yan. Okay. So, may mga pagkakataon na kapag nag-full turn ka, nabalik ito ng kusa. Depende kasi yun sa movement mo habang nag-U-turn. Kapag ka ikaw ay mabagal lang, siyempre hindi yan masyadong nabalik ng kusa. So, yan, alam mo, naka-full turn ka sa hand over hand, Ma'am Sophie, no? Pag ibabalik mo naman siya, i-manage mo naman yung hand to hand. Yan, ganyan naman ang hand to hand, ha? Kumbaga, hinihila mo ang kanan mo, tinutulak mo to. Pag alam mong lalagpas na itong kakaulin mo naman siya, ito naman bumabalik dito. Yan yung hand to hand, ano? Tapos, tandaan mo lagi na kapag yan inaisagad mo na, ang pagsagad kay manibela, wala pong bilang yan. Kasi marirecognize mo ang pagsagad kay manibela, habang iniikot mo lang iniikot yan, pag hindi mo na naikot, siyempre, sagad na yon. Ang pagbalik naman sa normal, yun naman ang may bilang. From sagad, from full turn, dapat 2 ikot. Ito yung isa, ito yung pangalawa. Okay, so 1 turn, ganito ang 1 turn ha. Tingnan mo, nakaposisyon sa 12 o'clock. Ito ang isa ang 1 turn. Yan ang 1 turn. Isang ikot. No. Ngayon, pag ibinalik mo, syempre 1 turn lang din. Yan. So, bukod dun sa 11, 10, 1, 2, mayroon akong sinasabi dito, 1/4 sa kaliwa, 1/4 sa kanan. Yan, ano? Pag sinabi ko kasi kasunod niyang 1/4, 1 turn mo na. 1 turn. Yan. Ganun lang yan. So, ngayon, ganito. Kuya Ron, saan ba ako titingin pag pinipihit ko ang manibela? Siyempre, huwag ka tumingin sa manibela. Ang manibela, minamanage lang yan ng iyong kamay. So, dapat ang gumagalaw mo mga shoulder lang, hindi yung buong katawan mo gagalaw, ha? Ganon. Tapos, pag pinipihit mo kasi yan, Ma'am Sophie, dapat ang mata mo ay tumitingin kung saan ka liliko, sumusulyap ka sa side mirror, and the same time, more on focus ka dito sa unahan. So, ang point of view mo, nagsisimula yan dyan sa dashboard, palayo. Bawat pihit mo kasi, tingnan mo ha, bawat pihit mo kasi dyan sa manibela, tingnan mo. Diyan mo nakikita at marirecognize kung saan humaharap ang sasakyan mo. Kaya wala kang ibang ifo-focus kundi yung unahan, sulyapan mo lang yung side mirror mo kung saan ka lumiliko. Yeah. Ito ang proper, ang safety, kapag ikaw ay aarangkada sa isang manual. Okay, ganito ha, naka-handbrake pa yan, naka-neutral yan. Siyempre, i-hold mo muna yan si brake. No? And then, ilulubog mo ngayon si clutch, papasok mo ngayon si first gear. No? And then, saka mo ngayon i-release to si handbrake. Yun yung proper no, ng pag mag-move ka na. Ngayon, sa arangkada naman, dalawa naman ang sitwasyon. Mayroong sitwasyon na pwede ka na kaagad bumitaw sa brake. Katulad nitong sitwasyon na to, pwede ka na kaagad bumitaw dyan sa brake. Kasi nga, patag ang kalsada. Saka mo ngayon, gawin yung 1-2 sa clutch, walang gas yun. Pag bumitaw ka ng papuntang 3, yun na yung may kasabay na gas. Yan. Tapos, Ma'am Sophie, pag nawag mong bibitawan ng malaki ang iyong clutch hanggang wala ka pa sa momentum na gumugulong ang sasakyan. Kita mo, gumugulong na tayo. Pwede mo na i-let go yan. And then, gas control na lang ikaw dyan. Okay? Ganyan ang pag-arangkada. Mayroon namang sitwasyon sa pag-arangkada na halimbawa ang kalsada ay naka-incline. Ang gagawin mo naman doon, ito naman yung huwag ka kaagad bibitaw sa brake.
Ito yung sinasabi natin, half clutch ka muna. Bakirinig sa mga nagtuturo, sa mga instructor, mag-biting point ka muna. Na? Yan. Sineng ganito yan. Kaya nagpapabilang tayo ng 1 to sa beginner muna para ma-feel lang talaga nila yung biting point na sinasabi. So, hindi naman kasi perfect. Hindi nagiging consistent. Tama? Pag bitaw mo lang 1 to, it's either na siya ay nasa biting point na or siya ay malapit na sa biting point. So, wala mo lang gas yun. Kasi bakit? Ang mga beginner kasi, kapag ikay nag-aangat na agad ng clutch yan, at sinasabayan ng accelerator, tapos hindi gumagalaw si sasakyan, ang iniisip ng isang beginner ay kaya hindi gumagalaw dahil kulang sa paggagas. Kaya galit na ang makina, hindi pa rin gumagalaw. Ang kulang doon ay ang pagbitaw ng clutch. Kaya nga, nilalapit muna natin siya sa biting point bago ikaw nagagas. No? Kaya 1, 2, and then 3, yan, may gas na yan. Yan. Ganun lang diskarte dyan sa pag-arangkada. Sa atras naman, ganyan, gagamitin mo lang si biting point. Yan, ganyan, wala ka lang gas dyan, halos pag umaatras. Biting point lang yan. Yan. Pero lang kung halimbawa ang inaatrasan mo ay paahon, yon. Habang nagba-biting point ka o ginagamit mo si biting point, nagagas ka rin ng konti. So, suportahan mo siya ng gas kapag medyo paahon yung inaatrasan mo. Yan lang naman yan, tinawa, kontrolado siya ni clutch. Pag nabilis, lubog mo si clutch. Pagkalubog kay clutch at mabilis pa rin, alalayan mo lang brake. Kapag ikaw ay lumiliko, kapag ikaw ay nasa stop and go or traffic, kailangan clutch and then brake. Ibig sabihin, kapag lumubog si clutch, dapat ang paa mo lumilipat kay brake. Pag sinabi ko mag-freewheeling ka na lubog si clutch, ang paa mo nag-aalalay kay brake. Yun yung senaryo na pag nilulubog mo si clutch, lumilipat ang kanang paa mo sa brake. May senaryo naman na naglulubog ka rin ng clutch kapag nagdadagdag ka ng gear. Yun naman yung wag mong dadalhin ang paa mo kay brake. Iaawang mo lang sa accelerator kasi magdadagdag ka lang eh. Ngayon, kung magbabawas ka naman, yun, pag nagbabawas ka at at the same time mabagal or tumigil na yung nasa unahan mo, yun naman yung tipong lumubog ka ng clutch, alalay ka ng brake, tapos magbabawas ka. Tatandaan mo na kapag inaangat yan si clutch, dapat ang paa mong kanan wala sa brake. Dapat nasa accelerator. No? Si accelerator naman, hindi porkit ikay nandun na sa accelerator ay magagas ka agad ng sobra. So meron tayo dyang limitasyon. Mayroon tayong limit dyan kung kailan tayo mag-accelerate. No? So ito, mayroon tayong pagbabasihan dyan. RPM. Dyan mo makukontrol ang pag-accelerate mo. So, ang normal acceleration, pag naglilipat ka ng gear, sa patag, sa ganito, it's about 2,000. Pwede ka na magdagdag. Pero kapag halimbawa naman ang iyong sitwasyon ay paahon, yun naman yung tipong umaabot ng 3,000, ang RPM mo, bago ka nagdagdag. Yan. Tapos sa speed naman, kapag naman dito ka naman mapasulyap sa pagdagdag, 0 to 20, dapat nasa second gear ka na kapag nasa 20 na. Okay? Ngayon, 20 to 40, dapat nasa third gear ka na. Tapos pag magpo-fourth gear ka, rev up mo lang, gas up mo lang ng konti, lalag pa siya ng 40 on fourth gear. Pwede mo naman yun i-maintain sa 40 km per hour lang. Okay? So tatandaan mo naman na kapag halimbawa, nag-slow down yung nasa unahan mo, bumagsak ka mo, nasa fourth gear ka. Nag-slow down yung nasa unahan mo, syempre ikaw nag-slow down din, alalay din ng brake. Nung bumabagsak ang speedometer mo sa 20, di ba, from fourth, lubog mo si clutch, lipat mo sa second gear. Bakit sa second gear? Kasi nga, ang speed mo pang second gear na lang. Hindi mo kailangan pumunta ng third gear. Si brake naman, ganito naman ang pag-manage kay brake. Pag sinabi kong stop, patong lang dito ang paa, huwag agad diin. Gradual lang. Ano? Yan. So, mayroon ako ituturo sa iyo mamaya dyan na kung hindi ka ma-pressure sa pagtigil na nakalubog ka pa rin sa clutch. Ito yung tipong mag-neutral ka. Habang gumugulong pa ang sasakyan, dahil patigil ka naman, pwede mo na siyang i-neutral para ang iyong focus na lang ay ang pagpapak na lang kay brake kahit alisin mo lang ang paa mo sa clutch. Yan. Mayroon tayong mga ganyang aralin mamaya. Tanda mo ha, na hindi yan papasok, na hindi ilulubog si clutch. In the same time, dapat nakasagad lagi si clutch. First gear, Leng, may kabig yan papunta sa'yo, ha? Kakabigin mo lang papunta sa'yo.
tulak naman pataas. Ngayon, pag napigil mo naman yan, hilain mo lang. Kung baga pipigilin mo papunta sa'yo, hilain mo lang pababa, papasok yan sa second gear. Ito naman ang madalas kinaliligawan ng estudyante. From second gear to third gear. Kasi ang ginagawa ng ibang baguhan, pag alis sa second gear, ikakabigin papuntang kanan na pasok sa fifth gear. Sa second gear, nakapigil na gano'n, itinulak, pasok ulit sa first gear. Kaya ganito ang gagawin mo dyan para hindi ka maligaw. From second gear, alisin mo lang siya. Luwagan mo ang kamay mo, tulak mo pataas. Walang kabig. Gano'n lang din si fourth gear. May kabig lang dyan, si first gear. From neutral si second gear from neutral, kabigin mo rin siya, hila. Yung dalawa ang may kabig pakaliwa. Okay, ang third at fourth, walang kabig yan. From neutral, tutulak mo lang yan pataas, hila lang pababa. Ang may kabig ulit, kapag ikaw naman ay pupunta sa fifth gear. Ito naman yung kabig papunta dyan, tulak naman pataas. Yan ang fifth gear. Ganon din si reverse. Kabig papunta rito, hila naman pababa. Yan ang si fifth gear. Ano?